hanggang ngayon kung ano yung algorithm. Okay, eto na nga, continuation to ng part 1 and part 2 natin. Kasi mga mima, ang dami pa rin na confused sa explanation kahit sobrang detailed na siya. At ako bilang coach or coach, bilang magsha-share ng thoughts mga mima, is talagang gustong-gusto ko na clear sa mga nakikinig sa akin yung pinapaliwanag ko. Okay, again, disclaimer lang po, ito ay based lang din sa natutunan ko at pinag-aralan ko. So, depende na po sa inyo kung i-accept nyo or hindi, okay? So, again, mag-umpisa tayo sa kung ano ba talaga yung pinaka-main topic. At kung interesado ka dito sa video na to, i-watch mo to dahil marami ka talagang matutunan at mas maiintindihan mo siya. Kasi inisip ko talaga kung paano ko siya i-explain sa inyo ng mas madali. Okay? So, eto na nga. May types of user si TikTok. Andyan si ordinary user. Andun yung mga swipe-swipe lang, siya yung wala siyang affiliate account, or ordinary lang, talagang user lang siya ni TikTok. Okay? Mga potential buyer din sila, ha? So, pangalawang types is yung mga creators. At ikaw, as an affiliate, pasok ka doon mga mima, ha? So, ito, si ordinary user, papangalanan nating Ana. At si creator, which is pwedeng si affiliate o yung creator, content creator lang, papangalanan natin si Rhea. So, paano nag-work yung algorithm kay ordinary user? Kay ordinary user muna tayo, ha. Si ordinary user, nagla-like siya ng mga tungkol sa beauty product, which is ang lipstick ang pinakagustong gusto niya. Nagtatry siya ng mga iba-ibang shade ng lipstick. Ganon. So, ngayon, si TikTok, manonotice niya sa algorithm ng ordinary user na ay ito pala yung interest niya. Lipstick. Yan. At saan pasok si lipstick? Sa beauty product category. Okay. So, set aside natin muna si Ana. Punta tayo kay Rhea. Si Rhea na content creator / affiliate ay naggagawa ng video tungkol sa lipstick at focus na focus siya sa mga beauty product. Okay? So, sa beauty product, pasok ang lipstick, di ba? Okay, ibig sabihin, nakapokus siya sa category na yon. Ngayon, dahil na-notice ni TikTok, na-notice ni TikTok, ito, ganito gumagana yung algorithm sa kanya. Na-notice na TikTok na si Rhea ay focus sa beauty product at si Ana naman ay naghahanap ng lipstick na pasok sa beauty product, pagtatagpuin niya yung dalawa. Di ba? Yung video na ginagawa ni Rhea, ibabato niya kay Ana. Dahil yun yung interest ni Ana. At ito naman yung algorithm na ginagawa ni Rhea. Kung saan focus siya sa category ng beauty products. Di nagtagpo na yung dalawa. Si potential buyer na si Ana, possible bumili kay Rhea. O, di ba? May benta ka na? So, ngayon ang tanong, paano kung nilito mo si TikTok sa iyong category, mga mima? Meron kang pet supply, meron kang beauty product, meron kang home appliances, meron kang mga as in everyday, iba-iba mga mima yung category mo. 'Di ba? Pwede naman yun. Ang possible lang dun mga mima, malilito sa TikTok, ano ba talaga kategory nito? Kano itong ihagis? Kahit anong ganda ng video, mga mima ha, makaka-apekto po yun. Kahit anong ganda ng video mo. Yes, mga malilito sa TikTok, hindi niya ma-distinguish kung ano yung category mo eh. So, bakit kanya ihagis kay Ana? Reason kung bakit hindi ka pa rin nakakabenta. Possible yun mga mima ko, ha? So, again, uulitin ko, depende sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Ito po, based lang din sa natutunan ko. Okay? So, kung gusto niyo ng mga ganitong video, comment for part 4. Okay? Thank you! Bye!